Bulikam ang kasyual na pagpasok ng lalaking yan sa isang apartment sa Haro, Iloilo City. Sinilip niya ang mga kwarto at pumasok. Ang lalaki hindi pala residente dyan. Magnanakaw pala. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan mamaya. Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng isang off-duty na pulis sa Tondo, Maynila. Ang pulis na magitan matapos tangkain umano ng lalaki na pumatay ng isang taga roon. Balitang hatid ni Jomar Presto. Namatay sa kamay ng isang off-duty na pulis ang lalaking ito sa Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Yan ay matapos mamagitan umano ang pulis ng habulin at tangkain umanong patay ng lalaki ang kanyang kapitbahay. Sinubukan niya ang pakiusapan na sumuko. At tulad na nabanggit ko, kinipit balikat lamang, tinutukan yung pulis natin at kinalbit niya yung baril niya. Pero hindi ito pumutok, kaya yung pulis natin walang magawa kundi depensa niya yung sarili niya, nabaril niya itong tao na ito. 4 na bala ang tumama sa katawan ng lalaking nabaril ng pulis. Naisugod pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Hindi natin kailangan mag-warning shot sa mga ganong pagkakataon kasi nakita naman natin na nandun na yung imminent danger na maaari na siyang mamatay. Kasi yung tao ay may dalang baril. Sumuko ang pulis at nasa kustodiya na ng homicide section ng MPD. Iginiit niya na wala siyang intensyong patayin ng lalaki, dinepensahan lang daw niya ang kanyang sarili. Hindi ko naman masabing overkill kasi sa unang putok ko, pwede pa siyang gumalo kasi yung bala ng namin hindi naman ganun kagaya ng 40 na isang putok mo pa lang tutumba na yung tao. Nakatakdang sampahan ng kasong homicide ang suspect na pulis. Ay naman sa mga kamag-anak ng napatay, wala raw baril ang lalaki. Sinubukan din daw nilang humingi ng kopya ng mga CCTV sa lugar pero walang maipakita sa kanila. Kung may kasalanan po yung pinsan namin, matatanggap po namin. Kaso wala pong mga ebidensya nagpapakita na may kasalanan yung pinsan ko. Ang nakikita po namin dito is agrabyado po yung pinsan ko. Pinatay ng walang kalaban-laban. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inako ng grupong Houthi ang pag-atake sa 2 barko sa Red Sea at sa Indian Ocean. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, gumamit sila ng bangkang walang sakay para i-target ang barkong Transworld Navigator sa Red Sea. Nagpakawala naman sila ng missile sa Indian Ocean para atakihin ang vessel na Stoltsikoya. Hindi sinabi ng Houthi kung kailan nila inatake ang mga nasabing barko. Wala pang anunsyo ang Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong crew sa mga nasabing barko. Bago yan, inamin din ng Houthi na sila ang umatake sa MV Tutor sa Red Sea noong June 12 kung kailan isang Pinoy ang iniulat na nasawi ng White House ng Amerika. Itinuturing pa rin siyang nawawala ng ating gobyerno. November 2, 2023 pa, sinimula ng Houthi ang mga pag-atake sa ilang barko sa Red Sea bilang pagkondena sa giyera ng Israel sa Gaza. Nagpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si Vice President Sara Duterte sa unang pagkakataon matapos siyang magbitiw sa gabinete. Balitang hatid ni Marisol Abduraman, exclusive. Nag-enjoy daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd noong nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pakikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot-saring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reactions ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yon. Pero may balak ba siya magbitiw bilang Vice President?
walang discussions about resigning sa Office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba guguguli ng bise ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa Office of the Vice President. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit na walang bagyo, may mga lugar po sa bansa ang napeperwisyo dahil sa madalas na pag-uulan. Gaya sa Tantangan, South Cotabato, nasisira po yung mga taniman ng pakwan. Ayon sa ilang magsasaka, mas akma kasi ang mainit na panahon para sa mga pakwan na kontrolado lamang dapat ang dami ng tubig na idinidilig. Dahil sa sobra-sobrang tubig, nagiging maputla na ang kulay ng mga ito at medyo maliit at hindi na humatamis. Agad na lamang umanong inaani ng mga magsasaka ang mga pakwan na maaari pang ibenta. Mataas muli ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa ngayong araw kahit na muling humihina ang hanging habagat. Apektado nito ang western section ng Southern Luzon ayon sa Pag-asa. Sa mga susunod na oras, asahan po ang light to moderate rain sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din muli ang Metro Manila. Nakataas nga po ngayon ang thunderstorm watch dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ibig sabihin po niyan, posibleng magkaroon ng pag-ulan na may kulog at pagkidlat hanggang alas 10 mamayang gabi ayon sa Pag-asa. Panibagong gold medal para kay Pinoy pole vaulter Ernest John E.J. Obiena. Naipanalo niya yan sa Chizolosi Bolskiego Memorial sa Poland matapos maabot ang 5.87 meters. Bukod sa gold medal, nakuha rin niya ang bagong stadium at meeting record. May ginturin na isa pang national athlete na si Janry Uba sa Kazakhstan naman. Lumaban siya sa long jump event ng 33rd Kosanov Memorial at nanguna sa distance na 7.56 meters. Lalaban siya sa Uzbekistan sa June 28 hanggang 29 para sa pag-asang makapag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Olympics update rin tayo, nasa France na ang ilang Pinoy na lalaban sa Summer Games. Magsisimula na sila roon ng kanilang one-month training camp. Nasunog ang halos 30 bahay sa Tondo, Maynila. Inabot po ng 4 na oras bago maapula ang apoy. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pasado alas 9 kagabi nang sumiklab ang sunog na ito sa barangay 234 Tondo, Maynila. Abot sa 14 na fire trucks ng BFP at 50 volunteer fire trucks ang rumisponde sa sunog. Lumakas yung apoy. At may lang yung matandang babae, na-trap siya sa taas. Pero na-rescue naman. Sobrang init. At yung usok, pumasok na sa loob namin eh. Nervyos at takot daw ang naramdaman ng pamilya Gonzales. Sobrang challenge talaga. Meron kasi akong kasamang senior sa bahay. Tulala yung nanay ko eh. Hindi ko pa rin siya makausap. Tapos hinimatay. Tapos talagang naninikip na yung dibdib niya. Kung lumabas ako ng bahay na wala akong tsinelas tsaka yung mga aso ko. Tsaka yung mga anak ko. Takot. As in, nakakapanlungo. Takot talaga. Bukod sa dikit-dikit na mga bahay na gawa sa light materials, pahirapan daw ang pag-apula sa sunog dahil sa masikip na iskinita, ayon sa BFP. Tumagos dito sa Antonio Rivera, malaki naman yung karsada. Ang problema lang doon sa Villarreal, sa Mebad Santos. So yung naging mahirap sa atin doon dahil maliit ang iskinita. Pero yung linya ng tubig na ipasok naman, so na-control natin yung sunog para hindi lumaki. Halos 30 bahay ang natupok ng apoy ayon sa barangay. Wala namang naitalang nasawi. Pero bawat po isang bahay, 5 pamilya po ang nakatira. So possible ang apektado, 300 hanggang 500 tao. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Basag ang windshield at UP ang unahan ng multipurpose van na yan sa bahagi ng Osmeña Highway sa Makati City. Matapos sumalpok sa isang truck. Ayon sa driver, hindi niya nagawang umiwas matapos ang biglang pagpreno ng truck sa kanyang unahan. Sinubukan daw niyang kausapin ang driver ng truck pero tumakas. Hindi na rin daw niya napansin ang plate number. 4 na pasahero ng van ang kinailangang isugod sa ospital matapos magtamo ng mga sugat sa katawan. Sinusubukan pa ng pulisya na i-check ang dashcam ng van pati na ang mga CCTV sa lugar para matukoy ang nakabanggaang truck. Patay ang 71 taong gulang na lalaki matapos umanong bugbugin at pagnakawan sa San Jose del Monte, Bulacan.
Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima galing sa sanglaan ng sapilitang isakay sa isang AUV ng mga suspect. May mga nakakitang binubugbog ang matanda sa loob ng sasakyan kaya humingi sila ng saklolo. Agad na aresto ng pulisya ang driver. Itinuro niya ang iba pang kasabwat na naaresto sa hot pursuit operation. 2 pa ang pinaghahanap. Namatay sa ospital ang biktima. Nabawi naman sa mga suspect ang mga ninakaw na alahas na may halagang 320,000 pesos at 21,000 na cash. May na-recover ding baril at sumpak. Itinanggi nila ang mga paratang habang isa sa kanila ang hindi nagbigay ng komento. Mahaharap ang 6 sa reklamong robbery with homicide habang ang 2 lalaking suspect ay may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dahil sa umunoy koneksyon niya sa Pogo sa Bamban Tarlac, tinanggal na si Mayor Alice Guo bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition at mahaharap pa raw sa dagdag na reklamo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Yan po ang understanding ko po. Inaasahang maghahain pa ng reklamo ang gobyerno laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Malakas, ebidensya na hawak namin at tuluyan ng masasampahan si Mayora at hari naway malabasan ng warrant of arrest. Nang sa gayon ay makita ng sambayan ng Pilipino na talagang kapag ikaw ay gumawa ng kalokohan with regards to this scamming at ikaw ay naging enabler, matutuluyan ka po. Nang tanungin ang PAO kung konektado ba ang Bamban Pogo sa Lucky South 99 sa Porac, they are indeed intricately linked, yung dalawang yon na may kita ninyo sa susunod na mga araw. Meron pong mga dokumento po na nagpapatunay na nandun po yung pangalan ni Mayor Guo. Kasabay nito, tinanggal na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition si Guo kasunod ng petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap. Ayon kay NPC Chairman Tito Soto, hindi nila kukonsintihin ang mga iligal na gawain ng mga miyembro na taliwas sa prinsipyo ng partido. Kinukuha pa namin ang panig ni Guo pero wala pa silang tugon. Patuloy naman ang investigasyon ng PAOK sa iba't ibang Pogo Hub sa bansa. Nasa 50 dayuhang pugante na raw ang nahuli nila. Iniimbestigahan din ang 2 puganteng Chinese nationals na ilang taon nang nagtatago sa Pilipinas at nahuli ng Bureau of Immigration noong June 19. Tinitingnan namin yung involvement nila dito sa mga scam hubs o yung mga scam hubs na nahuhuli natin, specifically lalo na itong sa Porac at itong sa Banban. Every illegal Pogo hub naman na nahuhuli natin, nire-raid natin, automatic may mga nakukuha kaming mga fugitives Nakatakdang i-deport ang 81 foreign national na nahuli sa iba't ibang Pogo hub, karamihan sa kanila Chinese. Samantala, pinag-aaralan ng Lucky South 99 na magkontrademanda laban sa PAOK. They are already been judged by the public because of their being Chinese. Pangalawa, wala naman po silang ikinatatakot na harapin kung anumang asunto, anumang question na isasampa sa kanila. Pero pinag-iisipan, hindi pa rin po nawawala sa option yan na magkakaso ang Lucky South against these operatives. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.